إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. Tatlo ang kaparaanan ng pagkilala kay Allah. Ano nga ba yun? Una, yung kanyang kaisahan sa tauhidur rububiyya. Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging manlalalang o pagiging Diyos, pagiging Panginoon. Sino nga ba ang Diyos? Sino nga ba ang Panginoon? Sino nga ba ang lumalang ng lahat? Lahat ng bagay ay nilalang. Sino nga ba ang manlalalang nito? Lahat ng bagay ay mayroong nagpapairal nito. Sino nga ba ang bukod tanging nagpapairal nito? Sino nga ba ang bukod tanging may kontrol nito? Sino nga ba ang bukod tanging may pakana nito at wala ng iba? Sino yon? Walang iba kundi siya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Tanging siya Allah subhanahu wa ta'ala ang naglalang ng lahat ng mga nilalang. Siya rin ang nagsusustinto sa lahat ng nilalang. Siya rin ang nagkakaloob ng kanilang pangangailangan. Lahat ng anumang mayroon sa kanila, walang nagbigay nito kundi siya Allah. Lahat ng anumang nangyayari sa kanila, walang may pakana nito kundi siya Allah subhanahu wa ta'ala. So kikilalanin natin siya Allah sa kaisahan niya bilang Diyos o manlalalang o Rab, Panginoon. So anong ikalawa? Ang ikalawa ay ang tauhidullah, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala fi uluhiyatihi, sa pagsamba. Ayan. Ibig sabihin, tanging siya Allah lamang ang sasambahin natin at wala ng iba. Tanging siya Allah lamang ang sasambahin natin at wala ng iba. Pag sinabing pagsamba, ano nga ba yung pagsamba? Ito ang una. Ano nga ba yung pagsamba? Kasi pag sinabing pagsamba, ang alam lang natin na mag-hajj, ang alam lang natin ay magsagawa ng sala, mag-ayuno, ayan, magbigay ng zakat, magbasa ng Quran, at yung iba pa. Yun yung alam natin na pagsamba. So ito, nililinaw sa atin. Nililinaw sa atin ng ating mga ulama. So anong paglilinaw na sa atin ng ating mga ulama? Sabi nila, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'al al-zahira wal-batina. Ang pagsamba na siyang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Siyang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ismun jami'. Ito ay pangalang sumasaklaw sa lahat. Ismun jami'un likulli, sa lahat, yuhibbuhullah, sa lahat ng gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yardahu, at kinalulugod niya. Tanda natin, lahat ng kinalulugod ni Allah, lahat ng gusto ni Allah. Ulit, lahat ng gusto ni Allah, lahat ng kinalulugod ni Allah, yun ang tinatawag na pagsamba. Minal aqwali wal af'al, ito man ay salita o gawa. Dalawa lang naman. Kung hindi mo sinabi, ginawa mo. Kung hindi mo ginawa, sinabi mo. Al-zahira aw al-batina. Ito man ay lantad o lihim. Kasi dalawa lang yan. Nilihim mo o nilantad mo. Isinapubliko mo o di kaya ay nilihim mo sa madla. Dalawa lang naman. Sinabi mo, ginawa mo. Sinabi mo at ginawa mo ng lantaran o di kaya ay sinabi mo at ginawa mo ng sikreto. Ganun lang. So, ito man ay lantad, ito man ay sikreto, ito man ay salita, ito man ay gawa na ginugusto ni Allah at kanyang ikinalulugod. Yun ang tinatawag na pagsamba. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, wala kang dapat na sasabihin. Wala kang dapat na gagawin. Mula sa pinakamababang uri nito hanggang sa pinakamataas. Kundi mo na sigurado na ito ay minamahal at kinalulugod ni Allah. Ibig sabihin ay ititikom mo ang bibig mo at magiging silent ka, hindi ka kikilos, maliban na lamang kung nasigurado mo na ang pagbukas mo sa bibig mo o pagsasalita mo o di kaya ay ang pagkilos mo
ay gusto at kinalulugod ni Allah. Ganun ang pagsamba. So hindi lang yung alam natin, hindi lang yung basic o di kaya yung likas na alam natin na mga gawaing pagsamba katulad ng nabanggit natin kanina. Kundi lahat ng sasabihin mo, sumaingat ka, ibig sabihin, ito palang pagsasalita ko ay pagsamba. Of course. So ibig sabihin, kung hindi ito ginugusto ni Allah at hindi niya kinalulugod, ano yun? Ibig sabihin, kasalanan. O tandaan natin, kapag ikaw ay nagsasalita, o kumikilos, anumang kilos yan, anumang salita yan, na hindi gusto ni Allah at hindi kinalulugod ni Allah, nasusuway mo na siya Allah. Nasusuway mo na siya Allah. Nasasamba mo na siya Allah kung ginugusto ni Allah at kinalulugod niya ito. Ganon ang gawaing pagsamba. So lahat ito ay inaalay natin kay Allah. Siya Allah lamang, Iyaka na'budu, ikaw lamang ang aming sasambahin. Ibig sabihin, magsasalita lamang kami sang-ayon sa kung ano ang gusto mo, sang-ayon sa kung ano ang kinalulugod mo, kikilos lamang kami sang-ayon sa kung ano ang gusto mo, sang-ayon sa kung ano ang kinalulugod mo. Wala na kaming sasabihin, wala na kaming gagawing anumang uri ng pagkilos hanggat hindi namin nasisiguro o nasisigurado na ito ay ginugusto mo at kinalulugod mo. So ganun ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nandyan na yung mga iba't ibang uri ng pagsamba na alam natin na kabilang na doon yung ating mga nabanggit natin. So yun yung kabuuan. Ayan. Ngayon, ikatlo na pagkakakilanlan kay Allah na dapat siyang maging isa doon. Ito yung pinaka-controversy. Ayan, sa panahon natin ngayon. Ito yung pinaka-trending na pag-usapan sa panahon natin ngayon. Ito yung pinaka-viral na pag-usapan sa social media. Itong ikatlo. Ayan, dito nagkaroon ng pagsasalungatan yung mga kamusliman. Although, nabago yung pagsasalungatan na yan pagdating sa kaisahan ni Allah sa ikatlong ito. So ano yung ikatlo na yun? Bago natin pasukin yung pagsasalungatan na yan. So ang ikatlo, aming mga minamahal na kapatid, tandaan natin ha, fa'alam. Bakit natin kailangan ipaliwanag ito? Fa'alam. Alamin mo. Inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alam. Alamin mo. So sabi ni Imam Bukhari, bago ka magsalita, bago ka gumawa, unang gagawin mo ay ilm. Alamin mo muna. Huwag kang magsasalita patungkol kay Allah hanggat hindi mo na nababatid, hindi mo na pag-alaman. Tandaan natin hanggat hindi mo muna napag-alaman, ang sasabihin mo patungkol kay Allah, huwag mong sasabihin. Ang gagawin mo patungkol kay Allah, huwag mong gagawin hanggat hindi mo na ito nakabatay sa kaalaman. So ibatay natin sa kaalaman. Fa'alam, alamin mo, annahu, katotohanan, la ilaha illallah, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, wastaghfir li dhanbik, at magbalik loob ka kay Allah, humingi ka ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin sa amin Imam Bukhari, nagsimula siya Allah ng kaalaman bago yung salita. Ano yung salita? La ilaha illallah. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. So bago natin sabihin yun, kailangan malaman natin kung papaano ang walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Yung kaisahan ni Allah, kailangan mabatid natin yon. Bago natin sabihin yung la ilaha illallah. Then, wastaghfir li dhanbik. Yun yung gawa o trabaho ng la ilaha illallah. Ibig sabihin ay siyempre, nalaman mong ikaw ay nagkukulang kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit na anong pagsusumikap, kaya magkailangan mong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang mo. At humingi ng tulong na tulungan ka magawa ang mga obligasyon mo sa Kanya. Ayan. So bago ka pagsalitain ni Allah, bago ka pakilosin ni Allah subhanahu wa ta'ala, inuna niya muna na matuto ka muna. Ayan, matuto ka muna. Ibig sabihin, kilalanin mo muna siya Allah subhanahu wa ta'ala bago mo sabihin niyang la ilaha illallah, bago mo gawin niyang la ilaha illallah. Ayan. So ngayon, balik tayo doon. Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa asma wa sifat. Ayan, asma wa sifat. Ibig sabihin ng asma ay ang mga pangalan. Ayan. Ang mga pangalan, ang sifat ay ang mga katangian. Okay. So ito ay magkasama. Walang sifat kung walang ism. Tandaan natin walang sifat
So dalawa yan, mausuf wa sifa. Ang mausuf, yun yung bagay na nilalarawan. Ayan, ang sifa, yun yung paglalarawan sa kanya. Ayan. So walang sifa, walang paglalarawan kung walang nilalarawan. Walang nilalarawan kung walang paglalarawan. Walang malakas kung walang lakas. Halimbawa, siya Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa kanyang mga pangalan ay Qawiyun. Ayan, siya Allah ay malakas. So, automatically, na yung sifat ni Allah, katangian ni Allah na malakas, nandun yung lakas, kuwa. So, sifat ni Allah yung kuwa at pangalan niya yung Qawi. Ayan. Sifat ni Allah yung Sami', nakakarinig, at pangalan ni Allah yung Sami', nakakarinig, at sifat niya yung Sama', na pagdinig o pagkakarinig. Ayan, pandinig. So nakakarinig siya Allah, tanong, mayroon siyang pandinig. Siyempre, pwede bang nakakarinig na walang pandinig? Ayan. So mayroon siyang pandinig. Bakit? Kasi nakakarinig siya. Ayan. Sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala yung basir, nakakakita. So, mayroon siyang paningin. Dahil siya ay nakakakita. Alangan naman na nakakakita na walang paningin. O di kaya may paningin pero hindi nakakakita. Hindi po pwede yun kasi magsasalungatan yun. Isa lang ang mawala sa dalawa, lahat nawala. Lahat yun ay nawala. Pag sinabi mong mayroong taas, mayroong baba, so ibig sabihin, mayroon talagang nasa taas, mayroon talagang nasa baba. Ayan. Hindi mo pwedeng sabihin nasa taas na walang baba. Hindi mo rin pwedeng sabihin na nasa baba na wala namang taas. Pag sinabi mong baba, mayroon talagang taas. Pag sinabi mong taas, mayroon talagang baba. Pag sinabi mong harapan, mayroon talagang likod. Kasi hindi mo masasabi na mayroong nasa harap kung walang nasa likod. Hindi mo rin pwedeng sabihin na mayroong likod kung walang nasa harapan. So ibig sabihin ay magka-bracket yon. Ayan. Ito yung mutabada, ibig sabihin magkasalungat yon. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kung may araw, may gabi. Kung may babae, mayroong lalaki.